Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon tumundig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang, "Huwag munang umalis." Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po natin na ipinagdarasal ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na sa mga higit na apektado ng bagyong Enteng. At patuloy pa rin po ang pag-ulan, kaya patuloy natin na hingin sa Diyos na tayo po ay Kanyang tulungan na malampasan muli ang bagyong ito na dumarating sa atin. Sa ating po mga pagbasa ay muli naririnig natin ang patungkol sa gawain ng Espiritu. Pero kailangan natin mas maging maingat dahil hindi lahat ng Espiritu ay mabuti. Hindi lahat ng akala natin ay Espiritu Santo ay Diyos talaga na kumikilos dahil maging ang Espiritu ng mga demonyo ay kumikilos din. Kaya nga, ang Espiritu, pag sinabi natin Espiritu, mag-ingat-ingat tayo kasi ang Espiritu ng kasamaan ay kumikilos din na sa panlabas ay maganda, sa panlabas ay ipapakilala sa iyo, ipapakilala sa atin kung ano yung masarap, kung ano yung maganda, kung ano yung masarap din sa pakiramdam. Kaya sa unang pagbasa, ito yung sinasabi, alamin natin kung sino talaga yung kumikilos. Kasi isang pagkakakilanlan na hindi talaga ito ang Espiritu Santo, hindi ito ang Diyos, ay kung namamayani sa atin ang inggitan, pag-aaway-away. Dahil lamang mayroon tayong, sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kapag sinasabi ninyo, ako kay Pablo, siya kay Apolos, at nangyayari yung pag-aaway-away, ibang espiritu ang kumikilos yan. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, mismong si Jesus ay nakilala at kinilala ng mga espiritu na nagpapahirap sa mga tao. Yung kanilang pagpapahayag na ikaw ang anak ng Diyos. Kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Pero sinaway sila ni Jesus. Magandang bahagi po ito na mapagnilayan natin. Ipinagsisigawan ng mga demonyo, ng mga masamang espiritu na siya ang anak ng Diyos.
pero hindi niya ito pinahintulutan. Kasi sa atin po, no, kapag sa ating mga tao, nakakatukso na ipagsigawan ang pangalan mo. Lalo na kung ipinagsisigawan ay seemingly maganda yung ginagawa mo, nararapat lang i-acknowledge ka, nararapat lang na parangalan ka. Kaya lang doon pumapasok kasi no, kapag unti-unti, kasi masarap sa pandinig kasi yung pinupuri ka, tama ba? Masarap sa pandinig yung naririnig mo kung paano kang ipinapakilala. Pero unti-unti, kapag hindi natin talaga binantayan ito, lalaki ulo natin, magiging mayabang tayo, mapupunta sa sarili natin yung credit at mawawala sa Diyos. Lagi nang mapupunta na kaya natin ito nagagawa dahil sa akin, dahil magaling ako. Kaya hinay-hinay tayo, no? Kung si Jesus, no, ayaw niya iparinig, ayaw niya ipangalandakan itong ginagawa niya, ganun din nawa ang matutunan din natin. Hindi sa atin ang credit, no? Kasi ang kilos ng Espiritu Santo ay laging nandoon sa patungo sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba natin ay lalong magdadala sa atin sa obedience o pagsunod sa Diyos. Makikita din natin, kaya nga mahalaga po na pinagninilayan natin yung ating mga ginagawa. Maging yung mga iniisip natin bago natin ipagpatuloy. Minsan kahit maganda yung ginagawa natin, kailangan natin mag-pause kasi, seka lang, baka mawala tayo sa direksyon. Kaya maging si Kristo, di ba? Umaalis siya. Okay na rin sana, di ba? No? Gusto siya ng mga tao, gusto siyang panatilihin, hinahanap siya ng mga tao. Pero nandun lagi yung danger. Yung hindi ka naaalis kasi gusto ka na ng mga tao. Nakukuha niya po, no? Parang, okay naman, di ba? Ba't siya aalis, di ba? Okay naman eh. Marami siyang nagagawa, gusto siya ng mga tao, doon na lang siya. Pero umaalis siya. Lumilipad sa iba't ibang lugar. Ulitin ko po, no? Kasi mayroong danger doon sa maging, yung bang sinasabi, okay na tayo dito, comfort zone na natin ito, okay na, para at isa tayo, wala na tayong problema, tanggap tayo ng tao, kinikilala na tayo ng tao. Yan nga lang po, no? Nagiging, yung sinatawag na, nagiging, my kingdom come. Kingdom ko na ito. Ako na ito. Kaya marami sa atin, no? Lalo na sa mga posisyon natin sa gobyerno, yung ayaw nang umalis, ayaw nang magpapalit. Yan, danger din yan. Dangerous yun. Kahit sa simbahan, na laging pinapaalala na, hindi porket magaling ka, ikaw na lang. Kailangan mong matutong magpaubaya, kailangan mong matutong bigyan ng pagkakataon ng iba. Kayo napapansin ninyo, minsan sa aming mga pare, mas mainam na hindi kami panghabang buhay sa isang assignment. Mainam din na umaalis, lumilipat. Kasi ganun kumikilos. No? Ganun ang kilos ng Diyos. Ngayon minsan din natin naunawaan. Pero pagdating ng araw, mas nagiging malinaw na tama nga. So, tingnan natin ulit, no? Kung anong espiritu ba ang sinusundan natin, pinakikinggan natin. Ito ba ang espiritu ng Diyos o baka ibang espiritu itong ating naririnig? Amen?